Eto, bahala kayo kung kabahan kayo mga DDS, 'no? Bahala kayo kung kabahan kayo mga DDS. Nag-lockdown sa PNP, 'no? Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? PNP nag-lockdown. Nandoon din sa loob yung presidente. Lagot kayo. Bakit? Unang-unang naisip ko, naku baka pinag-uusapan yung mga vloggers na naninira. Baka pinag-uusapan yung mga vloggers na puro fake news yung sinasabi. Karamihan dyan yung mga DDS. Baka ipapahuli, ipapa-aresto dahil doon sa lockdown. Pangalawang naisip ko, nako, baka ito na yung sinasabing, paano ba yan? Ang ICC at ang Department of Justice nagtulungan na. Hoy mga DDS, makinig kayo. Dahil 'di ba sabi ng DOJ, hindi malayo at posible na magtulungan ang DOJ at ang ICC. Kapag ganyan ang nangyari, naku, baka ini-lockdown ng Pangulo yung PNP. No? Tapos ang pinag-usapan doon, ganito. No? Dahil nga ayon sa investigasyon ng ICC, kailangan mapanagot ang dating Pangulo. Naku, lagot kayo, mag-iiyakan kayo. PNP, ready ba kayo na i-serve ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte, kay Bungo at kay Bato de la Rosa? Alam nyo naman po ang PNP, laging handa po, no? Sabi nga nila, hindi namin sasantuhin ang dating Pangulong Duterte, hindi namin sasantuhin si Bato, hindi namin sasantuhin yung mga taong lumabag sa karapatang pantao nung sila ay namamayagpag sa kanilang mga kanilang posisyon. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yung lockdown, eto yung balita dyan. Leia, ano ba ang inaasahan na pag-uusapan sa pulong ng National Peace and Order Council? Sino po na maniniwala, mga kababayan? Ako pro-government po ako. Nakasuporta po ako sa ating Pangulo. Pero yung pong mga ganitong pa-lockdown, pulong lang ng kapulisan at ng Pangulo, kailangan pang isarado yung kampo. Diba? So tingin ko dyan, mga kababayan, may malalim na pag-uusap yan. Baka mamaya nandoon na doon sa loob yung mga ICC. Kaya kailangan walang makakita sa ICC. Naku, iiyakan yung mga DDS dyan. Ella, magandang tanghali sa iyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Chin Fajardo, kasama sa pinag-usapan ang peace and order situation ng bansa sa mga nakalipas na buwan. Ito ay inasahang ipresenta kanina, pati na yung crime statistics at investigasyon ng mga kaso na kinabibilangan ng mga high-profile cases. Ayun talaga, narinig nyo mga kababayan, pati po yung mga kaso. Natutuwa ako kapag kami nagsasabi sa akin, bayad na naman ito, bayaran itong si Mark Ramos. Meron pa ako isang beses na nakita, boss, 500,000 daw ang bayad sa inyo. Grabe, no? Alam nyo, mas parang napaplattered ako sa ganun. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, mang-asar na lang ang ginagawa ko. Mang-asar na lang ang ginagawa ko sa mga DDS. Iniisip pa nila may bayad at may nagbabayad sa akin. Ibig sabihin, yung pang-aasar ni Mark Ramos epektibo. Di ba? Lagot kayo, no? Ano sabi? Pati daw yung mga high-profile na kaso, sino ba yan? Kibuloy, dating Pangulong Duterte na may kinakaharap na napakaraming reklamo. Di ba? Baka nandyan ang ICC din sa loob, kaya ini-lockdown nila ang PNP. Sa mga nakalipas na buwan, ito ay inasahang ipresenta kanina, pati na yung crime statistics at investigasyon ng mga kaso na kinabibilangan ng mga high-profile cases. Lagot talaga. Lagot talaga kayo. Mga DDS. Mag-iiyakan na naman kayo,
Ano na naman sasabihin nyo? Pinupolitika! Oh. Kasi hindi ako naniniwala, mga kababayan. Biruin mo, isasarado mo yung buong kampo dahil dumating lang ang Pangulo. Kahit naman po siguro hindi isarado yan. Kung simpleng-simple lang ang pag-uusapan natin. Di ba, mga kababayan? Siguro, nandoon din yung International Criminal Court. Sarado nyo yan. Hindi pwedeng may makapasok. Hindi pwedeng makita na kinakausap na ang PNP ng International Criminal Court. Nako. Sabi ni Ma'am Sel, nako, ikaw naman, Ma'am Sel, masyado ka naman. Ang gwapo naman ni Mark para sabihin, adik, ikaw nga walang muka. Wala yan mga yan. Yung pinapansin niya mga yan, no? Mga pikon naman yan. Sabing pagpupulong din Ella ay inilatag ng PNP ang mga posibleng areas of concern para sa nalalapit na halalan. Mga halalan lang, kailangan isarado pa talaga, ano? Yung kampo. Sensya na, Pangulo, ha? Hindi ho ako naniniwala, Tingin ko mas malalim po dyan ang pinag-usapan ninyo. Bila na ba dito ay Sabi ni Potensiano, Kadorma, baka mapahiya ka lang, bro. Laging may sikreto ang admin ngayon. Laging may tinatago. Sabi, nilinaw ng PNP na ang COMELEC pa rin ang mag-aanunsyo kung ano mga lugar ang maisa sa ilalim sa areas of concern. Nagsasagawa lamang ng assessment at rekomendasyon ng PNP para sa pagdideploy nila ng sapat na bilang ng tauhan sa mga lugar na matutukoy na may mainit na labanan sa politika. Niwala kayo doon, yun lang ang pinag-usapan nila about sa susunod na election ho? Hindi talaga no? First time na nangyari po, mga kababayan, na pumunta ang Pangulo doon, no, na kailangan isarado pa. Na kailangan i-lockdown pa yung PNP. Iba yan. Kasama na dyan yung Interpol. Sabi ni Paul Villanueva, Interpol ang kausap. Di ba? Eto mga DDS, lagot kayo. Ella, itinanggi naman ng PNP na loyalty check ang pagtungo ng Pangulo sa Campo Crame para makipagpulong sa matataas na opisyal ng Philippine National Police. Samantala, Ito, ayan, balita ni Maharlika, malamang yan. Uunahan ko na, balita. Ayan, ako, kinakabahan na po ang presidente kasi nag-loyalty check na. Hindi nga daw maglo-loyalty check. Bakit to, mga kababayan? Nakita nyo naman po, ang PNP, suportado ang Pangulo, suportado ang gobyerno. Diba? Kaya nga nandyan sa loob si Kibuloy Ang nakikita ko po talaga dito, mga kababayan, pag-uusap, no? Na ang DOJ ay nakipag-okay na kesa naman daw gumawa pa sila ng panibagong investigasyon. Yung panibagong investigasyon, magsisimula sa umpisa yon. Matatagalan na pong maibigay yung mga hustisya doon sa napinsala po ng laban kontra droga. Kuno. Di ba? Di ba? Kaya, ang DOJ makikipagtulungan na lang sa ICC. So ngayon, baka merong special na bisita din dyan, ang Interpol. Di ba? Baka Interpol o ICC o PNP. Eto na. Naku, baka mga binigay na yung eto yung isi-serve yung warrant of arrest. Anong araw ngayon dyan sa Pilipinas? Biyernes na. Baka biglang sa Lunes. Magugulat na lang kayo. Dumagsa ang mga kapulisan ng PNP, 5,000 kapulisan upang iserve ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Baka Lunes yan. Baka mamaya ganyan yung pinag-usapan dyan. Huwag kayong mag-alala. No? Yung sinasabi ni Mark Ramos naman, puro baka lang. Pero baka malapit sa katotohanan. Ha? Isipin nyo na lang, no? Kailangan pang mag-lockdown? Kailangan pang magsarado? Konti lang yung pag-uusapan, ang simple-simple tungkol lang doon sa election sa susunod. At ang layo pa, tuloy. Ella, ngayon ay bukas na itong mga gate ng Campo Crame at Wala na daw kasi ang Pangulo. Baka pwede nang pumasok yung iba. Hindi makikita ko sino yung special na bisita. Syempre, no? Kailangan may mga ganyan. Ano akala ninyo? Si dating Pangulong Duterte lang yung may mga teknik-teknik. Si dating Pangulo lang yung tipo bang lang. Siya lang yung merong mga tawag nila? Grandmaster ng chess? Dito din, syempre.
Lagot kayo mga DDS. Oh, tapos sabihin nyo dyan, Mark, bayaran ka. Biruin nyo ha. Iniisip nyo na may magbabayad pa sa akin. Ganito lang yung vlog ko ha. Di okay. Diba? Sabihin niyan ay nakaalis na ang Pangulo. Ella? Alright, maraming salamat Leia Ilagan live na nagulat mula sa camp. Yung mga ganyang balita ho, mga kababayan, kaya po ang Vice Presidente litong-lito na ho, mga kababayan No? Yung mga paganyan-ganyan na sikreto, yung mga paganyan-ganyan ho na biglang ila-lockdown yung PNP. Kaya ang presidente, kapag ang Vice Presidente, pag naririnig, yung mga ganyan, pagka sumagot biglang lumulutang ho